Okay, ngayon, ang topic po natin mga sir, marami raw pong tagapamagitan or mediator ang mga Katoliko. Actually, pag mga hindi Katoliko po kasi yung aatake po sa atin, pag sinasabi po kasing mediator po kasi, ang nasa isip lang po nila ang Panginoong Jesucristo. Which is partly correct and partly wrong. Bakit po kasi meron po kasing explanation po dyan biblically and theologically. Bakit po? Kasi sa banal na kasulatan, pag sinasabi po kasing mediator po kasi, siya po yung nasa center, na siya po yung nasa, tinatawag na nasa gitna, kumbaga. Ibig sabihin, friends po niya, yung both sides, hindi po pwede na mamamagitan po siya sa isang nagkakontrahan na parties, pagkatapos hindi po niya kaibigan ang both parties. Bakit? Kasi meron po siyang isisettle eh. So yan po yung function ng tinatawag na mediator. So ngayon, in terms of faith, meron po tayong principal mediator and itong tinatawag na secondary mediator. Itong principal mediator, ito po yung tinatawag sa Latin na mediator naturalis. Ibig sabihin, natural mediator, ibig sabihin po dyan, meron po siyang same nature sa kanyang minimediate. O kung saan po niya gusto na ipagkasundo po ang dalawang kampo. So itong natural mediation na ito, ang gumagawa lang po dito is yung second divine person. Mga sir, mga ma'am, dapat alam po natin ito. Bakit? Kasi pag malalaman po natin ang turo ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana concerning of this doctrine, hindi na po tayo mahihirapan to defend about the intercession of the saints. Yan. Sir Jojo Desierto from Quezon City, Cubao. Good evening po sa inyo, sir, at sa buong pamilya po ninyo. Okay, so yun. Proceed po tayo sa topic po natin na mga sir. Okay, sige. Balik po tayo. So ngayon, pangalawa, meron pong tinatawag na secondary mediator or the mediator per gratia. Ibig pong sabihin po dyan, by grace, nagiging mediator po sila through Christ. Bakit po? Kasi number one, kumo-cooperate po sila sa gusto or kalooban ng Panginoong Diyos na salvation, and at the same time, sila po yung tinatawag na daan para yung grasya ng Panginoong Diyos sa pagliligtas, yun, makamit po ng tinatawag ng mga tao at makuha po yung objective ng Panginoong Diyos na salvation. Okay, yan po. Yan po yung dalawang parang definition po natin kung baga concerning of that the word the mediation or tinatawag na mediator. So uunahin po natin itong argumento ng ating mga kaibigang mga hindi Katoliko. Ayon sa banal doon ng kasulatan, 1 Timothy chapter 2 verse 5, meron lang po tayong iisang tagapamagitan between God and man na si Kristo ay tinatawag na tao. Ang tanong po dyan, totoo po ba yan? Ay, opo, totoong totoo. 100% totoo po. Yan po yung tinatawag natin na principal mediator. Ibig sabihin, siya po yung only. Siya po yung natural na gumagawa ng natural, moral, sacrificial mediation. Bakit po? Kasi siya po yung responsable na gagawa para magkasundo itong dalawang kampong ito, ang Diyos at ang tinatawag na tao. Sir King, good evening po sa inyo. Hinaot na kining 2025, malambo na nga itong makausa sa LCA o magmaayo nga itong lawas kanon ni kaluoy sa Ginoo uban sa panabang sa mahal na Birhen, Ave Maria, Viva. Yes po, Sir King. And Ave Maria, Viva Cristo Rey. And uban ang takanon na sa Ginoo ning ato ang ginabuhat. Yes sir, good evening po. At sa buong pamilya po, bais dyan po sa Balyok. Good evening, sir. Sir Dodong Nede Hernani from Butuan City, good evening. Sir Lars Kiel Tagondi from Panakan, good evening po sa inyo. At sa buong pamilya po ninyo. Okay, sige, balik po tayo. Balik po tayo sa ating tinatawag na topic. So, ang 1 Timothy chapter 2 verse 5, refer po yan doon sa principal mediator. Bakit po? Kasi, hindi po pwede po kasi na tao po yung magmi-mediate. Purely tao lang or tao lang yung gagawa ng tinatawag na mediation. Bakit po? Kasi hindi po magiging magkasundo ang tao at ang Diyos. Remember, nagkasala po ang tao sa Diyos. At ang pagkakasala po ng tao, infinite. So, ang utang ng tao sa Diyos, infinite din.
So ngayon, ang dapat ibabayad po nito bilang kabayaran sa kanyang kasalanan at gagawin ng mediator na itong ipapadala ng Panginoong Diyos bilang sakripisyo. Same po yung tinatawag na value. Magbibigay po tayo ng itong always ko pong ginagamit na example. Sir Larry Labrador, yes, sir, good evening po from La Union, Cabadbaran City. Ito po yung ginagamit ko yung example. Nagkakautang po ako sa inyo ng 1 billion pesos. So yung 1 billion pesos na utang ko sa inyo, ang ibabayad ko rin dapat 1 billion pesos. Bakit po kasi kung ibabayad ko lang po ay 1 centavo, ay hindi po nabayaran yung buong utang ko po sa inyo. Bakit po? Kasi hindi po same value yung 1 centavo at saka itong tinatawag na 1 billion. Sir Carlo Torres, good evening, sir. No problem, sir. No problem. No problem. Kaya gani ugma sa YouTube na po ta mag-live. Pagkahuman, ay alternate lang nato ni Sir Carlo. Okay, sige, balik ta. So, kung nagkakautang po ako sa inyo ng 1 billion pesos, dapat ang ibabayad ko 1 billion pesos. Hindi po pwede na 1 centavo. Bakit po? Kasi ang 1 centavo, hindi po same value sa 1 billion pesos. Diba? Okay. So, ang Diyos at ang tao, kung i-compare po natin ito, ang Diyos, kung i-compare po natin doon sa pera, ay talagang yung 1 billion pesos ay hindi po, wala pa po sa tuldok yung 1 billion pesos kung i-compare po natin sa Panginoong Diyos. Kung ang tao, i-compare doon sa Diyos, kung igagamitin po natin yung pera, ay wala pa po sa 1 centavo. Katiting po yung value ng tao kung i-compare po natin sa Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, ang gagawa ng kaligtasan sa tao, para sa tao, hindi po pwede na tao rin. So, ang magiging mediator, siya po yung tinatawag na magiging redeemer ng itong tinatawag na tao na dapat iligtas. Yon. So, ang function po ng itong mediator na ito, dapat Kristo siya. Bakit? Siya po yung gagawa ng siya po yung gagawa ng redemption Ibig sabihin ng redemption, sa kanya dati, pagkatapos nawala or humiwalay po siya nang dahil gumawa po siya ng kasalanan or gumawa po siya ng violation against the will of the Creator. So ngayon, nang nawala po itong tao na ito or itong humiwalay po itong tao na ito dahil po sa tinatawag na kasalanan, yung violation po niya infinite. So hindi po pwede na tao lang yung ibabayad. So dapat ang magbabayad same value kung saan nagkakautang ang tao doon sa Diyos. So kaya nga ang naging tao, mga sir, mga ma'am, ang pumarito sa libutang ito, yung isinilang noong December 25, na sineselebrate po natin Christmas Day, na sinasabi po natin ng Gloria in excelsis Deo. Sa Bisaya pa, himaya sa Diyos dito sa langit. Pagkahuman, glory to God in the highest. Bakit glory to God in the highest po? Bakit? Kasi yung naging tao, yung naging kagaya po natin, na nag-acquire po siya ng tawag na laman, totoong Diyos po yun. Sir Roger Calumpiano from Barangay Monbon, Palapag, Northern Samar. Good evening po sir at sa buong pamilya po ninyo. Unahin mo na natin sir mga sir itong tinatawag na principal mediator. Yan. Okay, so ngayon. So, yung naging tao para mag-redeem po sa atin, totoong Diyos po yun. Kaya nga po, di ba? St. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At naging tinatawag na naging tao po ito. And the Word was made flesh, sa Latin, et incarnatus est. Sa ano pa? Et incarnatus est, di ba? Ayun. Ayun. So, naging tao po ito, nag-acquire po siya ng tinatawag na laman. Question na wala po ba yung pagka-Diyos po niya? Hindi.
nananatili pa rin po ang kanyang pagka-Diyos kahit naging tao po siya. Kaya nga po, meron po tayong dogma at doktrina, yung tinatawag na the dogma of the hypostatic union. Yung single, yung one divine person na naging tao, nag-acquire po siya ng humanity. Nag-acquire po siya ng humanity or human nature para yun yung gagamitin po niya to redeem men. So, nang dahil po dyan, naging kaibigan po niya yung tao. Bakit kasi? Nag-acquire po siya ng human nature. At the same time, kaibigan po niya yung ama, bakit po kasi consubstantial po siya sa kanyang ama Kaya nga po yung sinabi sa Griego, sa St. John chapter 1 verse 18, monogenes theos. Ibig sabihin, the same nature God. Consubstantial, ibig sabihin consubstance, same nature as God. Yan. Sir Daniel Aglibot, may mong mediator ng mga sekta, direct to God sila. Mamaya, sir. Ating sasagutin po natin yan, sir. Kaya ganit, Sir Daniel Aglibot. Sir Shalocobia, sir, good evening. Sir Will Kirantia from Bulacan. Good evening po. Sir Meristel Diaz, good evening po. Good evening. Ito mga sir ha, kung matututunan po natin ito, hindi na po tayo mahihirapan to defend about the intercession of the saints. Bakit tayo humihingi ng intercessory prayers sa mga santo at the same time sa mga pari? Yan. Bakit? Kasi meron pong mga reasons Ang tinatakil pa lang po natin ngayon, yung first, yung the principal mediation, yung ginagamit ng ating mga kaibigan mga sulpo to deceive us. In what way? Para ma-degrade or para hindi po rin paniwalaan yung intercession of the saints, so doon sa nakafocus sa isang banda o sa isang tinatawag na issue na hindi naman issue sa ginagawa po natin or sa doktrina po natin. Yan. Okay. Balik po tayo. So, nang naging tao po ang Panginoong Jesucristo, so doon na po nagsimula. Kaya nga po yung redemption, nagsimula po siya doon sa manger, yung ipinanganak po ang Panginoong Jesucristo. So the act of salvation, the act of redemption, nagsimula po siya yung sa birth ng ating Panginoong Jesucristo. Sir Rafi Cabanas, good evening po. Nagsimula po siya, kaya nga po, Gloria in excelsis Deo. Diba? Glory to God in the highest. Bakit po? Kasi ang Diyos naging tao Nandyan na yung mediator At the same time, nandyan na po yung Redemptor or nandyan na po yung Kristo na siya pong magliligtas po sa atin na same nature with us, kung ano po tayo, and same nature to God. Kung saan po tayo nagkakasala. So, ngayon, naging tao po siya at siya po yung tinatawag na the natural mediator. Bakit? Kasi same nature sa God the Father and itong tinatawag na tao. Bakit? Kasi again, meron po siyang dalawang kalikasan, pagka-Diyos at pagkatao. So, talagang siya po yung tamang persona na magiging mediator at siya lang po, wala na pong iba. Wala na pong iba. Sir John Patigui, good evening sir. Sir Henry Tony, yes sir, good evening. Wala na pong iba. Siya lang po. Bakit? Kasi siya lang po yung may dalawang kalikasan pagka-Diyos at pagkatao. Yan. So, siya po yung responsable na kung saan ipagkakasundo po niya itong tao at ang kanyang ama at ang Diyos na kung saan doon nagkakasal ang tao. In what way? By way of redemption. So kaya nga, siya po yung principal mediator at yan yung tinutukoy ni St. Paul sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kaya nga po si Kristo na tao. Bakit po? Kasi ang pagka-mediator po niya, hindi lang po pwede na Diyos lang po siya, hindi po pwede yon. Hindi rin po pwede na maging tao lang po siya na maging mediator, hindi po pwede yon. Bakit? Kasi yung dalawang nagkakontrahan, na tinatawag na kampo, kumbaga, dahil nagkakontrahan, hindi po sila magkakasundo dahil sa tinatawag na sin. So kaya nga, meron po mediator na same nature as God and man para ito po yung pupuksa sa kasalanan at maibalik ang relasyon ng tao at ng Diyos. Yan po mga sir. So yon. So tama po yung sinabi
ni Saint Paul na Christ is the only mediator between God and man. Bakit kasi? Siya po yung natural mediator. Bakit po kasi? Meron po siyang same nature sa tao at same nature sa kanyang ama na Diyos. Ano yung objective? Salvation. In what way? By way of redemption or tinatawag na salvation restorativa. Yan. Ire-restore po tayo. Bakit kasi? Humiwalay po tayo sa Diyos nang dahil po sa kasalanan po natin. So yan po yung principal mediation or mediator na nakasulat sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sir John Amoroso, yes sir, good evening po. Pangalawa, itong tinatawag na secondary mediator through Christ. Bakit po tayo merong tinatawag na secondary mediator? Sir Jordy Tabasa, good evening sir. Meron po tayong tinatawag na secondary mediator. Bakit? Kasi ito po kasi sila yung katulong Katulong ng Panginoong Jesucristo na kung saan yung grasyang ibinigay po niya doon sa krus, sila po yung katulong para ma-impart po ito doon sa mga tao. At sila po yung tinatawag na magre-receive kumbaga para ilapit doon sa Panginoong Jesucristo. Tinatawag po yan na mediator per gratiam. So they are mediator by grace. Bakit po by grace? Hindi naman po sila yung mediator naturalis Kasi hindi naman po sila Diyos Yung mga santo, ang mahal na birin, yung mga pari, they are not God. Hindi po sila Diyos. So kaya nga hindi po sila pwedeng magiging principal mediator. Secondary mediator lang po sila. Bakit po? Kasi sa pamamagitan nila mai-impart yung tinatawag na grasya ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo para ang lahat ng tao ay maligtas. Ma'am Bethy Mahinay, good evening po. Ano po yung basis po natin na sila po yung tinatawag na secondary mediator? Yung St. Luke chapter 10 verse 16. Number 1 po yun. Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang tumatanggap sa inyo, tumatanggap sa akin at tumatanggap sa nagpadala sa akin. Ang hindi tumatanggap sa inyo, hindi ako tinatanggap at hindi rin nila tinatanggap ang amang nasa langit. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo na siya po natural mediator, inaalaw po niya na magiging mediator din po by grace itong kanyang mga apostol at lahat ng may koneksyon doon sa kanyang ama para sa main purpose na salvation. Yan po. Number 2, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, Saint John chapter 15, chapter 17 verse 10, hindi ko nagkakamali. Saint John chapter 17 verse 10, sinabi ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan nila, pinaparangalan ako. Kaya nga po, kung iintindihin po natin yung nakasulat sa banal na kasulatan, 3 years lang po na malagi ang Panginoong Jesucristo na nagsimula po siya nagturo, namatay po siya at umakyat sa langit. 3 years lang po nandito po siya. Bakit po? Kasi inintrust po niya ang obligasyon para i-continue yung salvation sa pamamagitan ng kanyang mga isinugo. At yung mga isinugo po nila, they are the mediators per gratiam. Or they are the mediators by grace. So kasali na po dyan yung mga santo at yung mga pari at mga santo papa po natin. Bakit po? Kasi nagtutulong-tulong po sila para ang tao ay ihatid doon sa kaligtasan. At dyan pumapasok yung doktrina po natin mga sir, mga ma'am, yung tinatawag na communion of saints. Nasabi ng Saint Paul, kahit tayo'y marami, pero iisang katawan lang tayo at ang katawang yan ay katawan ng ating Panginoong Kristo at yung katawan na yan ay ang iglesia. So yan po. Yan po yung teaching po ng simbahang Katolika. Na pag sinasabing mediator po kasi broad po yan So sa atin, meron pong principal mediator at secondary mediator. Ang principal mediator, siya po yung mediator naturalis. Ibig sabihin, by nature, by moral tinatawag na function, kumbaga,
Nasa Panginoong Jesucristo lang. At yan po yung tinutukoy sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Pero meron pong tinatawag na secondary mediator or the mediator per gratiam or they are mediator of graces. Bakit po? Kasi sila po yung tulay kumbaga at tutulong na maabot, ma-reach po ng Panginoong Diyos yung objective po niya for salvation. Actually, kung ang mangyayari po, kung hindi po nila tatanggapin yung secondary mediation o secondary mediator, huwag na po sila maniwala sa kanilang mga pastoy. Huwag na po silang wag na po sila magpa-subject sa kanilang pastoy. Bakit po? Kasi they are secondary mediator eh. Kung titignan po natin yung meaning, yung essensya po niya, they are the secondary mediators. Pero may mediators po sila, pero fake. Mga fakes po sila. Bakit po mga fake? Yan po sinabi ng Panginoong Jesucristo eh. Saint Matthew chapter 7 verse 21 to 23 and Saint Matthew chapter 24 verse 4 to 5 and 24 to 25. Yan po yung eh. So, mediator din po sila, itong mga pastoy, pero fake. Mga peke. Bakit po mga peke? Kasi hindi naman sila yung isinugo ng Panginoon eh. Meron po mga klarong secondary mediators, itong mga santo, at itong tinatawag na mga pari po natin. Bakit? Kasi sila po yung katulong ng Panginoong Jesucristo para maabot po nila yung objective ng Panginoong Diyos na kaligtasan sa lahat ng tao. Ignorante ang mga ungo nga sikta mo lagi, sir. Sir Jeremiah Rial, good evening po sa inyo. So, ayun. Actually, meron pong tinatawag na mediator din po sa Biblia kahit hindi po si Panginoong Jesucristo. Pero tinatawag na mediator. At yan po yung pinaniwalaan po natin na mediator by grace or mediator per gratiam. So kaya nga tayo mga Katoliko, naniniwala po tayo sa mga santo, nagbibigay po tayo ng veneration, humihingi po tayo ng dasal sa kanila. Bakit po? Kasi alam naman po natin na inaalaw po yan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, di ba, sabi ng Panginoong Jesucristo na ang tumatanggap sa inyo, tumatanggap sa akin. Ang hindi tumatanggap sa inyo, hindi tumatanggap sa akin. Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan nila, pinaparangalan ako. So, yan po yung punto po dyan eh. Yan po yung punto po dyan. So, kaya nga, meron po tayong mga santo. Bakit po? Kasi they are the secondary mediators. At ang function po nila, intercessors. Maliban sa they are helpers sa objective ng Panginoong Diyos na salvation, at the same time they are intercessors. Bakit po? Kasi nagdadasal po sila sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesucristo para po sa atin. Yes, Sir Ray and Ma'am Shane, good evening po. No problem po, sir. No problem po, ma'am. And yun. So, break po muna po tayo mga sir. Then pagkatapos, magbabasa po ako sa mga comments po ninyo at mga tanong po ninyo mga sir. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid po mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.